Hindi ko maalala paano ako nakalabas ng 309. Parang bigla na lang akong nasa hallway. Mabilis na naglalakad papunta sa nurse's station. Hawak ang chart ni Mrs. Patel na hindi ko man lang napuna kung naiwan ko ba sa loob o dala ko talaga. Leah, are you even listening? Boses ni Amanda, nakatayo sa likod ng counter, arms crossed. Nagblink ako. Sorry po? You walked right past the nurse's station 20 minutes ago, sabi niya. You didn't answer when I called. I had to page you overhead. Are you okay? 20 minutes? Sa isip ko, sandali lang ako sa room 309. Mga 2 minutes siguro, pero hindi ako makapagtanong. Baka isipin niyang napupuyat na ako. I'm fine po, sagot ko. Nag-check lang ako ng rooms. Tumingin siya sa wall monitor kung saan nakalista lahat ng call bells ng pasyente. Fine, then explain this, sabi niya. Tinuro ang screen. Who cleared this bell from room 309? Nanlamig ako. Sa monitor, may nakalagay. Room 309. Call bell cleared. By Leah, 2348. Well, what? Napabulong ako. I told maintenance already that rooms should stay disconnected. Tuloy ni Amanda. Hindi dapat nakalink sa system. Yet somehow the bell activated and you cleared it, according to the log. Tumingin ako sa ID badge ko. Nakaklip pa rin. Sa screen, pumasok din ang user code ko. I thought may problem sa wiring. Palusot ko. I turned it off inside. Inside? Kumunot ang noo niya. Why would you go inside an unused room at night? Hindi ako nakasagot, napailing na lang siya. Next time, Leah, leave it alone. If something malfunctions, call maintenance. We don't need staff wandering into closed rooms. Understood? Yes po, sagot ko, mahina. Pagbalik ko sa hallway, parang mas humaba pa ito. Habang nagra-rounds ako ulit, sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pero sa bawat pag-turn ko ng pasyente, sa bawat pag-ayos ng kumot, may bumabalik sa isip ko. Yung malamig na hangin, yung amoy kandila, yung basang marka sa bedsheet. At higit sa lahat, yung bulong. Leah, paano niya alam ang pangalan ko? Trying to be rational, sinabi ko sa sarili ko. Maybe galing sa hallway, may pasyenteng tumawag, nag-echo lang sa loob. Pero kahit anong paliwanag, parang hindi kasya. Sa pangalawang rounds, iniiwasan ko na talaga ang 309. Dumadaan ako sa kabilang side, dumadaan sa utility room para lang hindi makita ang pinto. Pero kahit ganun, may napapansin akong kakaiba. Habang nagcha-chart ako sa gilid ng hallway, may mga staff na umiwas sa third floor. Si Julia, isang Canadian na RN, lumapit sa akin habang nagre-refill ako ng gloves. Leah, you're on third again? Tanong niya. Yes po, bakit? She hesitated. Listen, if you see anything weird, sa may dulo ng hallway, just keep walking, okay? Napakunot na ako. Anong weird? Nagkibit balikat siya, pero kita ko ang tension sa mata niya. Just shadows, reflections, things like that. People say it's the light from the parking lot. But sometimes, ulit ko. Sometimes it feels like someone's still there. Bulong niya, halos hindi ko marinig. And they're not happy. Bago pa ako makasagot, tinawag na siya sa baba at umalis. Pagbalik ko sa charting station, hindi na maalis sa isip ko ang sinabi niya. May dumaan na family member, late visitor. Tumingin siya sa mga pictures sa wall. Mga lumang kuha ng mga residents na matagal nang wala. Excuse me, sabi niya, is the old memorial plaque still up somewhere? Memorial po, tanong ko. Yes, sagot niya. My grandmother died here years ago. There used to be a plaque with their names. The ones who died in the fire. Natigilan ako. Fire po? Ngumiti siya ng bahagya pero malungkot. You must be new. There was a fire a long time ago on the third floor. Some residents didn't make it. One of them was in a room by the window, I think 309? Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pag alis niya, hindi ko mapigilang balikan sa isip ang kwento. May sunog, may namatay. Sa room na yon, that night, last rounds ko na, around 4:30 a.m. Tahimik ang lahat, pati heater parang humihina na. Kailangan kong dumaan sa dulo para mag-check ng oxygen tank. Kahit ayaw ko, wala na akong choice. Paglapit ko sa bandang 309, pinilit kong wag tumingin. Pero may narinig akong mahina. Click, parang sound ng lighter. Kasunod nito, mahinang tunog ng kumakaluskos na bedsheet. Parang may gumagalaw sa loob. Napalingon ako. Sa maliit na window ng pinto, nakakita ako ng faint na ilaw. Kulay orange, kumikislap-kislap. Parang apoy. Baka reflection lang ng exit sign, sabi ko sa sarili ko. Pero alam kong hindi, humigpit ang hawak ko sa chart. Then, slowly, may kamay na lumapit sa bintana mula sa loob. Maputla, mahaba ang daliri, may faded na burn sa balat. Dumikit ito sa salamin, parang pilit lumalabas. At sa sunod na segundo, narinig ko ulit ang boses. Mas malinaw, mas malapit. Leah, bakit hindi mo kami sinama sa list?
Napatras ako, halos mabitawan ng chart. What list? Bulong ko, kahit alam kong wala namang makakarinig. Biglang tumunog ang fire alarm test sa hallway. Yung weekly na drill na lagi namang ina-announce. Pero ngayon, walang announcement. Walang liwanag na test only. Red lights flash sa ceiling. At habang umiiyak ang alarm, napansin kong ang ilaw mula sa loob ng 309 ay hindi na faint. Ito ay maliwanag na apoy na kumakain sa gilid ng kurtina. I blinked. Sa isang iglap, wala na. Tahimik na ulit ang hallway. Walang alarm. Walang red lights. Si 309 madilim na, walang ilaw. Pero sa maliit na fog na naiwan sa glass, may nakasulat na word. Parang sinulat gamit ang daliri sa loob. Stay.